Ang palabas ay nagsimula kay Tizhan, isang gwapong lalaki ngunit siya ay mahirap at mahiyain. Nahihirapan itong makipag-usap sa mga babae dahil nakasuot ito ng salamin dahil sa mahina nitong paningin. At isang gabi habang kasama ang kanyang mga kaibigan bigla nitong naalala na naiwan niya ang kanyang telepono sa tindahan kung saan ito nagtatrabaho at nagpasya ito na bumalik. At habang nasa lugar tatlong lalaki nakamaskara ang pumasok at nagbabalak na magnakaw sa loob ng tindahan at hindi alam na may tao sa loob. Naramdaman ni Tizhan ang kanilang presensya at sa isang katapangan nagpasya itong lumaban sa kanila. Nagawa nitong baliin ang kanilang mga buto at disarmahan sila at napatay silang tatlo. At dahil sa lakas ng kanyang loob nagpasya ito na mapagpatuloy na makipaglaban ngunit sa sandaling lumabas ito ang kanyang paa ay bumigay at bumagsak ito. Napansin siya ng mga lalaki at marahas siyang sinaktan habang sinubukan itong tumakas ngunit ang mga basag na salamin ay pumasok sa kanyang mata at bumagsak ito ng walang malay. Ang mga magnanakaw ay natakot sa nangyari at iniisip na wala na siyang buhay at tumakas sa eksena. At nang magising si Tizhan nakita nito ang kanyang sarili sa ospital at habang umalis ito sa kanyang silid para magtungo sa banyo ang lahat ng madaanan niya ay nakatingin sa kanya sa labis na gulat at hindi nito maintindihan kung bakit sila nakatingin. At sa oras na nasa banyo tumingin ito sa salamin at nakita na ang kanyang mata ay natatakpan ng puting benda. At dahil nabigla na pagtanto nito na nakikita pa rin niya ang lahat kahit pa nakatakip ang kanyang mga mata. At bukod pa nang mag-focus ito sa tingin niya nakikita niya ang mga bagay sa likod ng pader. At dahil natakot hindi nito alam kung ano ang nangyari dahil mahina talaga ang kanyang paningin. Bumalik ito sa kanyang silid at tinanggal ang benda at isinuot ang kanyang salamin ngunit napagtanto niya na hindi ito makakita gamit ang salamin. At dahil nabigo tinanggal niya ito at isang doktor ang dumating upang suriin ang kanyang kalagayan ngunit nang tumingin si Tizhan sa kanya ang kanyang mata ay nagkulay ginto at nakikita niya ito sa likod ng maskara. Napansin din nito ang isang nunal sa mukha ng doktor at dahil nabigla hiniling nito sa doktor na tanggalin nito ang kanyang maskara upang kumpirmahin ang kanyang nakita at nang gawin ito ng doktor na pagtanto ni Tizhan na ito ay totoo. At dahil naguguluhan sa kanyang bagong kakayahan hindi nito alam kung ano ang gagawin niya dito. At nang maglaon isang opisyal ng pulis ang dumating upang imbestigahan kung ano ang nangyari. Binigay nito kay Tizhan ang isang mansanas at ginamit ang kanyang pinalakas na paningin at napagtanto nito na ang mansanas ay nabubulok sa loob. Ang opisyal ay naghinala kay Tizhan sa pag-iisip na sangkot ito sa mga magnanakaw ngunit dahil iniwan siyang buhay iginiit nito na siya ay inosente. At matapos na umalis ng ospital nagtungo si Tizhan sa kanyang boss sa tindahan at sa kanyang gulat ang kanyang boss ay binigay sa kanya ang nakaraang sweldo nito at tinanggal siya sa trabaho. Bumalik si Tizhan sa bahay at umupo kasama ang kanyang kaibigan at nag-aalala kung paano nito mababayaran ang kanyang mga utang. Ang isa sa kanyang mga kaibigan ay pinakita sa kanya ang isang estatwa at sinabi na ito ay sinaunang artifact na nagkakahalaga ng $1,000. Hinawakan ni Tizhan ang estatwa at ginamit ang kanyang kapangyarihan at natuklasan na ito ay peke. Hindi naniwala ang kanyang kaibigan at dinala ang estatwa sa isang tindahan na nagbebenta ng mga antik. Sinabi ng may-ari ng tindahan na ang estatwa ay nagkakahalaga lamang ng $5 at napagtanto ng kaibigan ni Tizhan na tama siya. At habang nasa tindahan si Tizhan ginamit nito ang kanyang gintong mata upang suriin ang isa pang estatwa at natuklasan nito na bihira itong piraso ngunit natatakpan nito ng alikabok. Nagtanong si Tizhan kung magkano ito at inalok ng may-ari na ibenta ito sa halagang $100 at binili ito ni Tizhan ngunit nagalit ang kanyang kaibigan sa pag-iisip na dinadaya siya. At hindi nagtagal isang mayaman na kolektor na nagdedil sa mga bihirang bagay ay nakita si Tizhan na hawak ang estatwa at nag-alok ng $1,000 para dito. Tumanggi si Tizhan at sinabing hindi niya ito binibenta pagkatapos ay isang lalaki na may ekspertong kaalaman ang dumating. Tinignan nito ang bagay at sinabing bibigyan siya nito ng $10,000 para sa estatwa at ang lahat ay labis na gulat. Pagkatapos ay nilinis ng eksperto ang estatwa at ang kulay nito ay nagbago sa pula at lumalabas na ito ay isang pambihirang puno. Lahat sila ay humanga na nalaman nito ni Tizhan sa isang tingin lamang at isa pang lalaki ang nagalok sa kanya ng $20,000 at pumayag ito. Si Tizhan ay labis ang tuwa dahil mababayaran na nito ang kanyang utang habang bumalik sila sa bahay at nagdiwang sa kanilang binenta at kumain. At nagpasya si Tizhan na gamitin ang kanyang gintong mata upang maging mayaman. At sa sumunod na araw nagtungo ito kasama ang kanyang kaibigan sa ibang tindahan sa paghahanap ng mga historical na kagamitan gamit ang kanyang kapangyarihan. At sa isang tindahan nakita nito ang kakaibang puno at nagtanong kung magkano ito at sinabi ng may-ari na 5,000 ngunit tumanggi ang kanyang kaibigan at sinabing masyado itong mahal. Gayunpaman sinabi ni Tizhan na magtiwala ito sa kanya at kung ibebenta nila ito sa auction makakakuha sila ng $50,000 at binili nila ito.
Dinala nila ito sa isang eksperto sa Antec para masuri, gayunpaman sa pagkakataon na ito sinabi ng eksperto na kakaiba ito dahil ang kalahati nito ay Antec at ang kalahati naman ay peke, at kung ibebenta nila ito nagkakahalaga lamang ng $5. Ang bida ay nagulat at natutunan ng mahalagang aral na huwag lamang umasa sa kanyang kapangyarihan, ngunit dapat din kumuha ng kaalaman tungkol sa mga Antec. At sa oras na makauwi ito, bumili ito ng libro sa mga sinaunang artifact at nagsimulang magbasa at determinado na matuto ng mas higit pa. Ilang araw ang lumipas, tinawagan ng eksperto si Tishan at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang lugar kung saan maraming nagbebenta ng mga sinaunang artifact. Inimbitahan niya ito na magtungo at subukan ng kanyang kaalaman at pinayuhan siya na magmasid lamang at huwag bumili ng anuman upang maiwasan ang pagsisisi. Si Tishan ay nasabik at pumayag na pumunta kasama ang kanyang kaibigan. At sa lugar nakita nila ang maraming mahalagang bagay at sinaunang kagamitan, at nakita rin ito ang isang maliit na eskultura na walang interesado dahil naniniwala silang peke ito. Gayunpaman, nakaramdam si Tishan ng kakaiba tungkol dito at ang presyo ng eskultura ay 12,000 ngunit mayroon lamang siyang 5,000. Nagsimula itong makipagnegosasyon at ang mga tao sa paligid niya ay natawa, ngunit isang negosyante sa karamihan ay humanga sa kanya at ibinenta sa kanya ang artwork. Naging curious ang negosyante sa kanya kung bakit niya ito gusto bilhin, kaya dinala ito ni Tishan sa eksperto at matapos na masuri ito, isiniwalat ng eksperto na ito ay nilikha ng isang sikat na artist noong 19 na siglo, ngunit ang sining mismo ay isang kopya lamang. Gayunpaman, ang bida ay sumang-ayon na ang mga piraso ay hindi karaniwan at sumang-ayon sa kanyang ang eksperto at sinuri ito ng mas malapitan. Natuklasan nito na ang eskultura ay talagang ginawa sa 3 orihinal na piyesa na matalinong nakasalansan, kung saan prinoprotektahan ng nasa itaas ang tunay na piyesa ng piraso sa ilalim. Ang negosyante ay namangha at nag-alok ng $15 milyon para sa eskultura, ngunit tumanggi si Tishan at naghihinala na ang sining ay mas nagkakahalaga pa. Nakipagnegosasyon nito at sinabing ibebenta niya ito ng 5 milyon para sa kanya dahil kung hindi sa tulong niya hindi nito mabibili ang sining. Nagpasalamat ang negosyante at ibinigay sa kanya ang 5 milyon at sinabi na tumawag ito sa kanya kung may kailangan nito. Humanga din ang eksperto kay Tishan dahil hindi lamang pera ang habol nito at isa rin itong tapat na tao. Sinabi sa kanya ng eksperto na tila katulad niya ang isang legendary hero na may mahiwagang mata at pinayuhan siya nito na gamitin ang kanyang mata sa kabutihan. Bumalik si Tishan sa bahay at ang kanyang kaibigan ay hindi makapaniwala sa nangyari, lalo ngayon na marami na silang pera. Binili ni Tishan ang lahat ng gusto niya at samantala nagpatuloy ito sa pagbabasa ng kanyang libro at sabik na makakuha ng karagdagang kaalaman at karanasan. Pagkatapos ay dumating ang isang mensahe mula sa kanyang kaibigan at inimbita siya na dumalo sa kasal nito. Nagpa siya itong magpunta at dinala ang kanyang pera para sa pag-iingat sa bahay ng kanyang kaibigan. At sa sumunod na araw naglakbay ito sa lungsod kung saan gaganapin ang kasal, at habang nasa lugar nalaman nito na isang grupo ng mga arkeologo na dalubhasa sa mga artifact ay nasa disyerto. Nagpa siya itong pumunta sa lugar bago magsimula ang kasal, at nang dumating ito nalaman nila na naghahanap sila sa isang maharlikang libingan at nag-alok na tumulong. Gayunpaman, nakatagpo nito ang isang sundalo na nagsasagawa ng investigasyon at naroon para protektahan ang lugar sa mga magnanakaw. Naghinala ito kay Tishan at nagpa siya na bantayan ito ng mabuti at nag-iisip kung hinahanap din ba nito ang libingan. Nagpatuloy ang bida sa disyerto at napansin na ang buhangin ay kakaiba na mas malambot kaysa sa karaniwan. Nagpa siya ito na gamitin ang kanyang kapangyarihan at natuklasan na ang libingan ay nakatago sa ilalim ng lupa. Pinaalam niya ito sa arkeologo na namangha kung paano niya ito nalaman ng napakadali dahil 1 linggo na silang naghahanap ng walang tagumpay. At dahil humanga sa kanyang kakayahan, inanyayahan nila ito na sumali sa kanilang grupo. Gayunpaman, isang grupo ng mga bandido na dating sumalakay sa tindahan ay nasa lugar din at nagbabalak na magnakaw sa libingan. At sa gabing yun si Tishan ay lumabas para kumain kasama ang sundalo, ngunit habang naglalakad inatake siya ng mga bandido at tinakpan ang kanyang mukha upang kunin siya. At gamit ang kanyang kapangyarihan nakita nito ang kanilang mga mukha at napansin ang isang tattoo sa leeg ng isa sa kanila at nakilala sila bilang kaparehong grupo ng mga magnanakaw. At sa tamang pagkakataon dumating ang mga sundalo upang iligtas siya, dahilan para tumakbo ang mga magnanakaw. Ang sundalo ay nagulat dahil nakita ni Tishan ang mga bandido nang hindi tinatanggal ang takip sa kanya at mas lalong naghinala sa kanya. Dinala nila ito sa istasyon upang matukoy ang mga bandido at nakilala nito ang isa mula sa larawan. Sinubaybayan nila ang kanilang lokasyon, ngunit sa oras na makarating sila ang lugar ay walang laman at nakita nila ang ilang pampasabog. Napagtanto nila na plano ng mga bandido na pasabugin ang libingan sa panahon ng kasal upang walang makarinig sa pagsabog. Dumating ang mga bandido at pinsabog ang lagusan sa libingan at naitapon ang artifact sa hukay. Nagpa siya ang mga sundalo na pumasok sa hukay at isinama si Tishan kasama niya. Bagamat kinakabahan nito, tiniyak nito sa kanya at sinabing pro-protektahan siya nito at nagpatuloy sila ng magkasama.
Si Tishan ay humanga sa pinta sa pader habang pumasok sila sa isa pang silid, ngunit ang sundalo ay hindi sinasadyang maapakan ng isang mapanganib na bitag. Mabilis na pagtanto ni Tishan ang panganib at hinawakan siya bago ito mahulog at nagawang mailigtas siya. Nang biglang inatake sila sa bawat panig habang nahuhulog ang mga kutsilyo sa itaas, ngunit nagawa ni Tishan na maiwasan ang mga ito. Nagpasalamat ang mga sundalo sa kanya sa pagligtas nito sa kanyang buhay, gayunpaman sila ay sinusundan ng mga bandido. Ang isa sa arkeologo ay hindi sinasadyang hawakan ang isang bato na lumikha ng isa pang butas na bumukas. Ang sundalo at si Tishan ay nahulog dito at nakita ang kanilang mga sarili na nakulong sa ilalim. Sila ay napapalibutan ng mga sinaunang estatwa na walang paraan para makalabas. Nagsimulang magpanik ang sundalo dahil natatakot ito sa mga kulong na espasyo at nagsimulang maglabas ng buhangin ng estatwa sa kanilang mga bibig. Napagtanto nila na kung hindi sila tatakas ng mabilis, mamamatay sila, at ginamit ni Tishan ang kanyang kapangyarihan upang mahanap ang isang lagusan at nagsimulang maghukay. At hindi nagtagal, isang bagong pinto ang bumukas. Ang buong grupo ay nagmadali sa loob. Nakita nila ang silid na puno ng sinaunang artifact, ngunit hindi inaasahan nakita ni Tishan ang kalansay ng isang tao na namatay 1,000 taon na ang nakalipas. Natuklasan din ito na siya ang unang tao na nagtataglay ng gintong mata, at bukod pa nakita nito ang kanyang talaan, ngunit naisip ng iba na ito ay kathang isip lamang. Gayunpaman, alam ni Tishan na ang kwento ay totoo at nagpa siya ito na kunin ng tala, ngunit bigla silang nakarinig ng ingay. Ginamit ni Tishan ang kanyang kapangyarihan at napagtanto na isa itong pampasabog na inilagay ng mga bandido. At sa oras na sasabihan nito ang iba pa ang pampasabog ay sumabog at lahat sila ay itinapon sa lupa habang nagawa ng mga bandido na makatakas at nakuha ang mga nais nila. Nagawa ng mga sundalo na mabawi ang kanilang kamalayan at sinuri kung ayos lamang si Tishan bago nila sinundan ang mga bandido. Sumunod ito sa kanila, ngunit nagkunwari ito sa isa sa mga bisita at napansin ng sundalo ang isang tattoo sa kanyang leeg at mabilis siyang nakilala. Kinuha ng bandido ang isang bisita at nagbanta na papatayin niya ito, at sa mga sandaling yun ginamit ni Tishan ang kanyang mata at nalaman na ang baril ay walang bala. Sinabi nito sa bandido na palayain ang hostage at kunin siya sa halip, at sumang-ayon ng bandido, ngunit si Tishan ay hindi natatakot at sinabi na barilin siya nito. Kinalabit ng bandido ang gatilyo, ngunit natuklasan nito na walang bala ang baril. Ang pinuno ng mga bandido ay nakita na ang kanilang plano ay mabibigo at nagpa siya na patayin ang kanyang kasamahan para maiwasan makumpirmiso ang misyon. Isang bomba ang nasa bag ng lalaki at ang pinuno ay plano na pasabugin ito. Naramdaman ni Tishan ang paparating na pagsabog at hinawakan ng sundalo at tumalon sa tamang oras bago pa ito sumabog. Ang sundalo ay humanga sa nangyari at nagulat sa kanyang katapangan habang bumalik ito para hulihin ang bandido at nakita na wala itong buhay dahil sa pagsabog. Bumalik si Tishan sa lungsod at hiniling nito sa pinuno ng grupo na ibigay sa kanya ang tala na nakita nito sa libingan, at dahil nagpapasalamat para sa kanyang ginawa, pumayag ito at binigay ito sa kanya. Nagsimulang basahin ni Tishan ang tala at nagsimulang sanayin ang teknik na nakasulat sa loob. Natuklasan nito na ngayon ay nakikita na niya ang 2 metro sa unahan niya at maaaring patigilin ang anumang bagay upang suriin ito. Ang kanyang kapangyarihan ay nagpatuloy na lumakas pagkatapos ay bumalik ito sa bahay na labis ang tuwa, ngunit nakita ang kanyang kaibigan na malungkot. Sinabi ng kaibigan niya na nasira nito ang isang bagay na mahalaga at nawala nito ang lahat ng pera. Sinabi ni Tishan sa kanya na kumalma at tiniyak sa kanya na ang pera ay dumadaan lamang at nangako na mas kikita pa sila ng malaki. Pagkatapos ay napagtanto ni Tishan na ang banga ay peke at hindi nararapat ng ganoong kalaking halaga ng pera. At nang napagtanto niya na peke ito, nagtungo sila ng kanyang kaibigan kinabukasan sa lalaking may-ari ng pekeng banga. Pagkatapos ay gumawa si Tishan ng pustahan sa may-ari at sinabing ibabalik niya ang halaga ng artwork na nagkakahalaga ng 2 milyon sa loob ng 2 oras. At kung mabibigo siya, babayaran nito ang may-ari ng kaparehong halaga ng pera. Mabilis pumayag ang may-ari dahil ang lahat ng artwork sa kanyang tindahan ay peke at nagsimula ang kanilang pustahan. Ginamit ni Tishan ang kanyang kakayahan upang maingat na suriin ang mga artwork ng isa-isa at natuklasan na lahat ng mga ito ay peke. Pagkatapos ay pumasok ang isang mayaman na lalaki at habang gumawa ng tea ang may-ari para sa kanya, si Tishan ay humanga sa ginamit na tasa ng lalaki. Napagtanto nito na isa itong pambihirang artifact na may 3 kilalang piraso lamang sa mundo. Nabigla ang may-ari dahil nakilala ito ni Tishan sa unang tingin na naging sanhi upang matalo siya sa pastahan. Ang mayaman na lalaki ay humanga sa kanya at inimbitahan siya sa espesyal na kaganapan na dadaluhan ng mga dalubhasa sa mga sinaunang artifact. Nasabik si Tishan at nagpapasalamat, at sa gabing yun binisita nito ang kanyang mentor at humiling ng payo para sa paparating na kaganapan. Sinabi ng kanyang guro sa kanya na nandun din ang bentahan ng mga pambihirang hiyas, kabilang na ang ruby at ginto. Pinayuhan siya nito na pag-aralan ng mabuti ang ginto para makilala nito ang tunay at peke para maiwasan na malinlang.
Nagpasalamat sa kanya si Tishan at kinuha ang kanyang payo ng seryoso. Bumalik ito sa bahay, dala ang isang malaking kahon at pinagpalagay ng kanyang kaibigan na naglalaman nito ng bihirang artwork, ngunit nalaman nito na puno ito ng libro. Pinaliwanag ni Tishan na kailangan itong magbasa ng marami para kumita ng mas maraming pera. Nanatili ito buong gabi na nagbabasa at ginagamit ang kanyang kakayahan para mabilis makuha ang mga impormasyon. Nagising ang kanyang kaibigan at nagulat na si Tishan ay binasa ang lahat ng libro sa loob ng maikling panahon at naghihinala na may itinatago ito. Tungo sila sa event kung saan nakita nila ang mayaman na lalaki na nakatagpo nila sa palengke. Ininsulto ng lalaki si Tishan at tinawag siyang mahirap at walang alam tungkol sa mahalagang bato, at hinamon siya ni Tishan sa isang pustahan at sinabing mananalo ito. At sa oras na pumasok sila sa lugar, si Tishan ay nabighani sa isang babae na nagbebenta ng mga gamit at tila interesado din ito sa kanya. Dumating ang babaeng opisyal na nagkataon na kaibigan ng babae at nakaramdam ng selos dahil ang kanyang kaibigan ay may gusto kay Tishan. Pagkatapos ay nakita nila ang negosyante na bumili ng artwork kay Tishan sa nakaraan at pinaliwanag nito kung paano gumagana ang auction at nakadepende ito sa pagpusta, at ang mga gems ay nakadisplay sa harap ng lahat at ang taong makakatukoy ng tama kung ang gems ay isang peke o tunay ang siyang mananalo. Napagtanto ng bida na kung mabibigo ito, maaari itong makulong dahil sa mga utang niya, habang ang auction ay nagsimula at isang berdeng bato ang ipinakita. Ang lahat ay sinubukan na pataasin ang kanilang bid sa paniniwalang mayroong isang bihirang emerald sa loob nito. Sinubukan ni Tishan na bilhin ito, ngunit ang mayaman na lalaki ay mas maraming pera at nanalo sa bid. Gayunpaman, hindi sumuko ang bida at malapitan itong sinuri ang iba pang bato gamit ang kanyang gintong mata at nakita ang isa na kainahinala at baka naglalaman ito ng pambihirang emerald. Nagpasya siya na bilhin ito sa halagang 5,000 at ang kanyang negosyanteng kaibigan ay hinikayat siya na bumili ng iba pang bato, ngunit tumanggi ito. At nang dinala ang bato sa isang eksperto, binuksan niya ito at nagpapakita ng isang puti at walang laman na bato. Tinuya ng mayaman na lalaki si Tishan at tinawag siyang tanga, ngunit hindi pa rin ito sumuko at hiniling sa eksperto na muling basagin ang bato. At sa pagkakataon na ito, ang lahat ay nagulat nang lumitaw ang berdeng kulay mula sa loob ng bato. Pinayuhan siya ng mga ito na huwag na itong biyakin ulit dahil ang halaga nito ay 100,000, ngunit iginiit ni Tishan na basagin ulit ito. Ang lahat ay nababahala at ang kanyang mga kaibigan ay namangha sa kanyang desisyon, ngunit si Tishan ay kumpiyansa sa kanyang kakayahan. At nang basagin ito sa pangalawang pagkakataon, nakita nila ang isang bihirang emerald sa loob at ang lahat ng nasa lugar ay nagulat at nagsimulang magalok ang lahat ng pera sa kanya hanggang sa umabot ito ng 18 milyon. Si Tishan ay labis na tuwa dahil ang 5,000 na ginastos niya ay naging 18 milyon. Ang mayaman na lalaki ay nagalit at nagpasya na basagin ang kanyang bato at kumpiyansa na naglalaman ito ng isang mahalagang bagay dahil gumastos ito ng malaki. At nang basagin niya ito sa unang pagkakataon at nakita ang berdeng kulay, nag-alok ang mga tao sa kanya ng 10 milyon, ngunit tumanggi ito at nais na biyakin din ito ulit dahil nagbayad siya ng 7 milyon sa bato na ito. At nang basagin ito sa pangalawang pagkakataon, lumitaw ulit ang berdeng kulay at lumalabas na pambihira din itong emerald. Nag-alok ang mga tao sa kanya ng 30 milyon, ngunit tumanggi ito dahil sa kanyang kayabangan. Hinamon siya ni Tishan na biyakin ulit ito na tulad ng ginagawa niya at pumayag ang mayaman na lalaki at ang lahat ng tao sa silid ay kinabahan. Ginamit ni Tishan ang kanyang kakayahan at napagtanto na wala nang mahalaga sa loob, at nang biyakin ang bato sa pangatlong pagkakataon, lumabas ang puting bato na walang halaga. Tumanggi ang negosyante na bilhin ito at napagtanto ng mayaman na lalaki na siya ay natalo at umalis ito ng may labis na galit. Habang si Tishan ay nagdiwang kasama ang kanyang mga kaibigan dahil mayaman na sila. Kinumpirma ng negosyante na si Tishan ay may potensyal at inalok siya ng bahay sa malapit at labis ang tuwa ng binata. At sa sumunod na araw, lumipat ito sa kanilang bagong tahanan at ang kanyang kaibigan ay tuwang-tuwa sa kanilang bagong tirahan. Ngunit nanatiling nakafocus si Tishan sa pagpapahusay ng kanyang kakayahan at naging mas maraming alam para sa hinaharap. At sa gabi, nakita natin si Tishan na nagbabasa ng tala na kinuha nito sa libingan at lumalabas na sa nakaraang 1,000 taon may gumamit ng kapangyarihan ng mata para makakuha ng maraming yaman, ngunit nahumaling ito sa pera at kalaunan ay nasiraan ng bait habang nilamon ng kapangyarihan ang kanyang buhay. Si Tishan ay nakaramdam ng takot at napagtanto na dapat nitong protektahan ang kanyang sarili mula sa kaparehong kapalaran. At sa sumunod na araw, sumama ito sa negosyante para matuto ng higit pa at binisita nila ang isang tindahan na nagbebenta ng ginto. At doon napansin ni Tishan ang isang natatanging hugis ng kwintas at ginamit ang kanyang mata at natuklasan na ito ay 1,000 taon gulang na. Nagpasya ang negosyante na bilhin ito at naniniwala na magdadala ito ng swerte sa kanya. At sa gabing yun, nasa bahay ang negosyante, hawak ang kwintas nang biglang namatay ang mga ilaw. Nakita nito ang isang figura na nakatayo sa likod ng kurtina at sa tingin ay isa itong multo.
At dahil natakot sumigaw ito sa labis na takot habang dumating si Tishan at sinabi sa kanya kung ano ang nangyari at pinaliwanag na ang kwintas ay isinumpa at magdudulot ng kamalasan sa sinumang may hawak nito. At sa sumunod na umaga nagtungo sila sa tindahan kung saan nila binili ang kwintas, ngunit tumanggi ang may-ari na ibalik ang kanilang pera at nag-alok ito na ibabalik lamang ang kalahati. Ang negosyante ay pumayag na ibalik ang kwintas, ngunit si Tishan ay naghinala sa tunay na nangyari at naniniwala ito na may nakialam sa kuryente upang takutin siya. At nang maglaon isang lalaki ang lumapit sa kanila at ibinunyag na 50 tao ang na-scam sa parehong paraan ng may-ari na gumagamit ng panlilinlang para lokohin ang mga customer. Ang negosyante ay nagalit at nagbanta na irereklamo ang may-ari at inihayag na walang kriminal ang dapat nagbebenta sa mga tao. At sa gabing yun naglalakad si Tishan pauwi at naramdaman na may sumusunod sa kanya nang bigla itong inatake ng nakamaskarang lalaki at ginamit nito ang kanyang kapangyarihan upang malaman kung sino ito at nalaman na ito ang guard sa auction. At naintindihan din ito na ang mayaman na lalaki na natalo niya ay pinadala ang lalaki upang patayin siya, ngunit ayaw ng guard na gawin ito at sinabi na lumayo ito sa mga trading na lugar o kung hindi ang buhay niya ay nasa panganib at pagkatapos ay umalis ito. At sa sumunod na araw ang kanyang kaibigan ay nakipagkita sa negosyante at nagulat na hindi nito kasama si Tishan. Nakita nila ang isang mamahaling bato at naniniwala na may emerald ito sa loob at nagpasya sila na bilhin ito at sa oras na biyakin ito nakita nila ang puting bato. Muli nila itong binasag ngunit ganun pa rin ang lumabas at pagkatapos ay nagpasya sila na tawagan si Tishan para humiling ng tulong. Dumating si Tishan sa lugar na nakamaskara upang maiwasan na makilala at ginamit nito ang kanyang kakayahan at napagtanto na hindi lalabas ang kulay ng bato kung hindi ito maiinitan. Sinabi nito sa kanila na gumamit ng isang mainit na bagay at pinaliwanag kung paano ito masira. At nang sumunod sila sa kanyang utos nakita nila ang berdeng kulay ng bato. Ang kanyang kaibigan at ang negosyante ay labis ang tuwa at masaya na hindi nasayang ang kanilang pera. Silang tatlo ay sumang-ayon na bisitahin ang isa pang trading na lugar at ginamit ni Tishan ang kanyang kakayahan upang makita ang pambihirang bato at isinulat ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanyang notebook. Gayunpaman ang mayaman na lalaki ay nakita siya sa isang kamera at nagsimulang maghinala at napagtanto na si Tishan ay hindi ordinaryong tao. Inutusan nito ang kanyang mga guard na kunin ang notebook sa kanya at sumunod ang mga guard kay Tishan habang pabalik ito sa hotel at balak na kunin ang notebook sa kanya. Ngunit ang opisyal na babae ay dumating sa tamang oras at nilabanan ng guard. Sinubukan ni Tishan na tumulong ngunit mabilis siyang pinatumbo ng guard at iniwan siya na walang malay. Nakita natin na ang babaeng opisyal ay mahusay na mandirigma at nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang guard ay nagulat sa kanyang kakayahan at mabilis na tumakas sa eksena. Dinala nito si Tishan sa kanyang silid at inilagay sa kama at tumitig ito sa kanya at malinaw na may nararamdaman nito sa binata. Nang bigla nitong nakita na mahuhulog sa kama at nagmadali upang tulungan siya ngunit pareho silang bumagsak sa sahig. At sa mga sandaling yun ang kanyang kaibigan ay dumating at hindi naintindihan ang sitwasyon pagkatapos ay umalis nang hindi nagsasalita. At sa sumunod na araw nagising si Tishan na walang alaala sa nangyari at pinaliwanag ng kanyang kaibigan na iniligtas ito ng babaeng opisyal at dinala siya pabalik sa hotel. Nagpasya si Tishan na imbitahan ng babaeng opisyal at kaibigan nito para sa isang pagsasalo upang pasalamatan ito sa pagligtas sa kanya. At habang kumakain pinaliwanag ng opisyal na ang guard na umatake sa kanya at dating isang opisyal ngunit ang isa sa kaibigan nito ay nagkasakit ng malubha kaya napilitan nito umalis sa militar. Kailangan nitong maghanap ng mataas na sahod ng trabaho upang mabayaran nito ang gamot ng kanyang kaibigan at suportahan din ang kanyang pamilya. Sinamantala ng mayaman na lalaki ang sitwasyon na ito at minamanipula siya. Nagbabala ito kay Tishan na maging maingat at sinabi na hindi titigil ang guard hanggang hindi nito nakukuha ang kailangan niya. At sa sumunod na araw sinamantala ng guard ang pagiging abala ni Tishan at kinuha ang notebook gayunpaman napansin ito ng binata. At nang buksan ng guard ang notebook nagulat itong makita ang mensahe mula kay Tishan at sinabing alam nito ang sakit ng kanyang kaibigan at makipagkita ito sa kanya sa harapan ng hotel. Dinala ng guard ang notebook sa mayaman na lalaki ngunit tumanggi ito na magbayad sa kanya at sinabing nais nito na patayin niya si Tishan ngunit hindi niya ito ginawa. Pagkatapos ay nakipagkita ang guard kay Tishan na pinasalamatan siya sa hindi nito pagpatay sa kanya at inalok ni Tishan na siya ang magbabayad sa gastusin ng kaibigan nito sa ospital. Ang guard ay nagulat at nagpasalamat at magkasama gumawa sila ng isang plano upang ilantad ang krimen ng mayaman na lalaki. At sa sumunod na umaga ang malaking auction ay magaganap gayunpaman si Tishan ay nagising na parang may sakit at masakit ang kanyang mata at sa kabila nito nagpasya pa rin siya na dumalo sa auction. Ang kanyang kaibigan at ang guard ay nagsimulang gawin ang kanilang plano. Nagawa nilang nakawin ang susi sa silid ng mayaman na lalaki nang hindi nito napapansin. Binuksan nila ang kanyang laptop at sa mga puntong ito ang mayaman na lalaki ay labis ang kumpiyansa dahil naniniwala ito na nabili niya ang lahat ng bihirang bato na nabanggit sa notebook ni Tishan.
Gayunpaman ang kaibigan ni Tishan ay nagawang palitan ang mga pangalan sa tala at naramdaman ng mayaman na lalaki na tila may mali at nagmadali sa kanyang silid ngunit wala itong nakita sa lugar dahil nagtago ito. Samantala ang negosyante ay matagumpay na binili ang mga bihirang bato na itinala ni Tishan at ginamit nito ang kanyang mata at natuklasan na ang isa sa mga bato ay naglalaman ng bihirang ginto. Nagpasya ito na basagin ito sa harap ng lahat at nang mabasag ang bato natuklasan nila ang pulang ginto sa loob at ang lahat ay namangha dahil hindi ito kapanipaniwala dahil hinahanap na ito ng mga tao sa loob ng maraming taon. At kung gagawin ng kwintas sa pulang ginto na ito maibibenta ito sa malaking halaga ng pera. Ang mga negosyante at mayayamang individual ay nag-alok na bilhin ito at ang bid ay umabot ng 40 milyon. Gayunpaman ang mayaman na lalaki ay nag-alok ng 70 milyon at tumanggi si Tishan at sa halip ay ibinenta ito sa isang babae na nagmamay-ari ng isang prestihiyosong tindahan ng alahas. At doon dumating ang opisyal na babae at inaresto ang mayaman na lalaki at inakusahan ito ng panloloko sa panahon ng auction. Pinaalam ni Tishan sa mga pulis ang tungkol sa scam habang dinala ang lalaki sa istasyon ng pulis para sa pagsisiyasat. Si Tishan at ang kanyang kaibigan ay nagdiwang sa pagbebenta ng bato sa halagang 80 milyon at pinasalamatan ng guard ang binata sa pagbabayad nito sa gastusin sa ospital ng kanyang kaibigan. Ang negosyante ay nagbukas ng tindahan para sa bida upang ang kanyang pangalan ay makilala kahit saan at tinamasa nila ang sandali ng magkakasama at kalaunan ay binisita nito ang guard at hiniling sa kanya na magtrabaho ito para sa kanya bilang kanyang personal na guard. Sumang-ayon ang guard at nang maglaon nakatanggap ito ng tawag mula sa may-ari ng tindahan at hinihiling na makipagkita at nalaman natin na ang guard ay may nararamdaman sa babae na ito. Pumayag ito na sumama sa kanya at lahat sila ay sumakay sa sasakyan at ang kaibigan nitong babae. Gayunpaman napagtanto nila na ang preno ng sasakyan ay hindi gumagana nang biglang isang mabilis na sasakyan ang papalapit sa kanila. Sinubukan nilang umiwas ngunit nauwi sila sa isang aksidente. Nagising si Tishan at tumawag ng ambulansya habang nakarating sila sa ospital ngunit sa kabutihang palad ang kanyang pinsala ay hindi malala. Gayunpaman labis itong nag-aalala sa babae at pinaalam sa kanya ng nurse na nasa VIP ito dahil nagmula ito sa isang mayaman na pamilya. Nagtungo si Tishan upang makita ito at nakita ang kanyang ama na nakaupo sa kanyang tabi. Pinasalamatan siya ng ama nito sa pagbibenta nito sa kanyang anak ng pambihirang bato at pagkatapos ay umalis. At nakita natin na si Tishan ay dinalhan siya ng regalo gayunpaman nang pumasok ito sa silid na pansin nito na nakatanggap na ito ng maraming regalo. At dahil medyo nahiya binigay nito ang kanyang regalo at masaya itong tinanggap ng babae at sinabi na ito ang pinakamaganda niyang regalo na natanggap. At matapos nito naging napakasaya nito sa sinabi ng dalaga at nakita na nagustuhan nila ang isa't isa. At pagkatapos bumalik si Tishan sa tindahan at sinabi ng guard na sa tingin nila ang lalaki na may-ari ng pera ay nais na patayin siya para makapaghiganti. Pagkatapos ay dumating ang babaeng opisyal at sinabi sa kanila na ang mayaman na lalaki ay nakalabas mula sa kulungan dahil walang ebidensya laban sa kanya dahil kinuha ng kanyang assistant ang pananagutan. At sa sumunod na araw nakipagkita si Tishan sa ama ng dalaga na hawak ang pera at nagulat na nais nitong maging business advisor niya si Tishan. Inalok din siya ng matanda ng porsyento ng bawat kasunduan na gagawin nito at sumang-ayon si Tishan dahil gusto pa nitong matuto tungkol sa mga bihirang uri ng ginto. Pagkatapos ang babae na anak ng matanda ay sinamahan si Tishan at binilhan siya ng bagong damit at nagulat ito sa kanyang itsura. Nagtungo sila sa isang restaurant at sa mga sandaling yun ng babaeng opisyal ay nakita sila at nakaramdam ng matinding selos dahil may nararamdaman na ito kay Tishan ngunit nanatili itong tahimik sa kanyang nararamdaman. Umupo ito sa malapit at napansin ni Tishan na hindi ito kumikilos na katulad ng dati at nalaman nito na siya ay nasuspinde sa kanyang trabaho at nabigla. Inalok siya ni Tishan ng posisyon bilang kanyang personal na guard hanggang sa makabalik ito sa trabaho at tuwang-tuwa ang opisyal dahil mapapalapit ito sa kanya sa lahat ng oras at tinanggap nito ang alok. At sa sumunod na araw nagtungo sila sa Russia upang dumalo sa isang exhibition ng pagbebenta at ang kaibigan ni Tishan ay hiniling sa opisyal na babae na samahan siya dahil may bibilhin ito. Pumayag ito na samahan siya at nagtungo sila sa isang tindahan na nagbebenta ng ginto at nalaman na may mga magnanakaw sa loob. Ang mga bandido ay armado at kinuha nila ang lahat na hostage sa loob ng tindahan. Ang kaibigan ni Tishan ay nagkunwari na may sakit at sa oras na lumapit ang isa sa mga bandido mabilis na umatake ang opisyal at nagawang bugbugin siya at kunin ang kanyang baril. Pagkatapos ay nagbanta ito sa isa pang bandido na bitawan ang kanilang baril at pinasalamatan sila ng may-ari ng tindahan at nag-alok sa kanila ng gantimpala ngunit tumanggi sila at umalis sa lugar. At habang naglalakad sila sa lungsod napansin nila ang iba pang miyembro ng gang na gustong gumanti sa opisyal sa ginawa nito. Nagkunwari ang opisyal na may baril sa kanyang bulsa at nagbanta sa kanila habang tumakbo silang dalawa ng mabilis ngunit sa oras na mapagod sila napalibutan sila ng gang upang tapusin.
Nang biglang isang sasakyan ang dumating at ang babae na mayaman ay dumating kasama ang kanyang assistant at nag-alok ito sa gang ng pera at sinabing bisita nila ang mga tao na yun at hiniling sa kanila na kalimutan na ang nangyari. Ang opisyal ay nagalit sa sitwasyon at dinala ang kaibigan ni Tishan papalayo at iniwan ang eksena. At nang bumalik ito sa hotel sinabi nito kay Tishan ang lahat ng nangyari at nagbabala na mag-ingat sa babae na mayaman dahil maaaring ginagamit siya nito at nagtatrabaho kasama ang gang. Gayunpaman hindi pinansin ni Tishan ang mga alalahanin at sinabing sa tingin nito ay nagseselos siya dahil maganda at mayaman siyang babae. Tumayo ang opisyal ng may labis na galit at umalis patungo sa kanyang silid. At sa sumunod na umaga dumalo sila sa isang party at nakita natin na ito ang unang pagkakataon na dumalo ang opisyal na babae sa isang event na nakabihis ng maganda. Hindi ito komportable at hindi makapaglakad sa kanyang sapatos kaya tinanggal niya ito habang napansin siya ni Tishan at humanga sa kanyang kagandahan. Hiniling niya itong sumayaw at nagulat ito habang nahiya sa kahilingan ni Tishan ngunit marahan itong kinuha ang kanyang kamay at nagsimula silang sumayaw ng magkasama. Ang kaibigan ni Tishan ay nagsimulang mag-record ng video nila at nang mapansin nila ito mabilis silang tumigil sa pagsayaw at nakaramdam ng hiya. Umalis sila sa party at nagtungo sa isang kasino at sa lugar nakita ni Tishan ang mga naglalaro ng card at ginamit ang kanyang kakayahan at natuklasan na mandaraya ang naglalaro. Pinahiya nito ang lalaki sa harap ng iba at ang lalaki ay labis na nagalit at nagsimula ng isang gulo. At sa sumunod na umaga isang pagpatay ang naganap sa hotel at nakita natin na ang lalaking pinatay ay ang lalaking naglalaro ng card. Ang sandata na ginamit sa krimen ay nakita sa silid ni Tishan at siya ay inakusahan sa pagpatay habang ginamit ni Tishan ang kanyang kakayahan upang tignan ang sandata at sinabing ang kutsilyo ay nasugatan ng kamay ng killer ngunit walang naniwala sa kanya. Hinawakan siya ng hotel management hanggang sa dumating ang mga pulis upang mag-embestiga. Napansin ni Tishan na ang manager ay nakasuot ng gloves at naghinala ito na itinatago ng manager ang isang injury. Samantala sinubukan ng babaeng opisyal na mang-alap ng ebidensya para patunayan na inosente si Tishan. Dumating ang babaeng mayaman at nag-alok na tumulong ngunit ang opisyal ay naghihinala pa rin. Gayunpaman iginiit ng kaibigan ni Tishan na kailangan nila ang kanyang tulong upang linisin ang pangalan ni Tishan. Plano nilang pumasok sa security room upang suriin ang surveillance camera at nagkunwaring bilang mga hotel staff kung saan nagawa nilang makapasok sa silid at pinatumba ang guard. At nang suriin ang mga camera nakita nila ang manager na pumasok sa silid ni Tishan at naghinala sila sa kanya. Tinawag ng babaeng mayaman ang manager para akitin ito papalayo sa silid ni Tishan at nang makipagkita ito sa manager napansin nito ang isang injury sa kanyang daliri at sinabi na nasugatan nito ang kanyang sarili habang kumakain. At sa kaparehong oras ang opisyal ay pumasok sa silid ni Tishan upang tulungan ito na makatakas ngunit napagtanto ng manager na tila may mali at nagmadali sa silid. Nakita nito si Tishan na sinusubukan na tumakas at hinarap niya ito hanggang sa inamin ng manager na pinatay nito ang lalaki. Ang buong pag-amin ay naitala bilang ebidensya pagkatapos ay dumating ang opisyal na babae at inatake ang manager upang protektahan si Tishan. Dumating ang mga pulis at inaresto ang lalaki at nagawang malinis ang pangalan ni Tishan sa maling gawain. At sa sumunod na araw sinamahan ni Tishan ang mayaman na babae sa isang bentahan na lugar at nakita nito ang isang 129 na carat na gem at ginamit ang kanyang kakayahan at natuklasan na ang isang pulang emerald na zamrud ay nasa loob ng bato. Pinaalam niya ito sa ama ng babae upang bilhin ito bagamat nag-alinlangan ng ama sa una gayunpaman sa pagtiwala nito kay Tishan binili nito ang bato at sa harap ng lahat ay binuksan nito at nakita ang pulang emerald sa loob. Ang lahat ay namangha dahil ang halaga nito ay lumampas sa $100 milyong at kung gagawin itong kwintas mas magiging mataas ang presyo nito. Ang karamihan sa mga tao ay isang negosyante na nilapitan si Tishan at sinabi sa kanya ang malaking koleksyon nito ng mga bihirang gem at pinuri ang kanyang kakayahan. Inalok niya ito ng kasunduan at nangako na makikinabang ito dahil may access ito sa bawat uri ng gemstone. Pumayag si Tishan na makatrabaho siya kasama ang kanyang mga kaibigan at nagtungo sila sa isa sa minahan ng matanda. At doon ginamit ni Tishan ang kanyang kakayahan upang mahanap ang ilang pulang emerald na nakatago sa lupa. Pinaalam niya ito sa babaeng negosyante na planong ibenta ang lupa dahil wala silang makitang kapaki-pakinabang sa lugar. Sinabihan siya ni Tishan na huwag dahil marami siyang mahahanap na mahahalagang bagay sa lugar sa lalong madaling panahon. Ibinahagi nito ang isang plano sa kanya sa pagkuha ng gemstone at napagtanto nito na may isang tao na nililinlang siya upang ibenta ang lupa. Nagpasya ito na sumunod sa payo ni Tishan at nangako sa 50% kung magtatagumpay ang kanyang plano. Gayunpaman ang isang karibal na negosyante ay nalaman ang kanilang plano at kinuha ang anak ng babaeng negosyante bilang hostage. Tinwagan siya nito at sinabing kung hindi ito pipirma sa lupa hindi na nito muling makikita ang kanyang anak. At dahil natatakot sa kaligtasan ng kanyang anak pumayag ito sa kasunduan ngunit nagpasya si Tishan na tumulong at nakaisip ng isang plano upang iligtas ang kanyang anak.
Sinabi nito sa kanya na makipagkita ito sa lalaking gustong bumili ng kanyang lupa at ililigtas ni Tishan ang kanyang anak. Si Tishan at ang opisyal na babae ay nakipagkita at nagtungo sa isang nightclub na pag-aari ng kidnapper. Si Tishan ay nagsimulang maglaro ng card at nanalo sa lahat sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahan. At habang nagtipon ng mga tao sa paligid niya, sinamantala ng opisyal na babae ang sitwasyon sa pagbabalat kayo na isa sa mga staff. Pumasok ito sa isang silid kung saan ikinulong ang anak ng mayaman na babae at matagumpay na pinatumba ang mga guard at nagtungo sila sa ibaba kung nasaan ang mga tao. At sa kaparehong oras ang manager ng club ay napagtanto na ang babae na may-ari ng lupa ay may plano at sinusubukan na pigilan siya. Inutos nito na lahat ng pinto ay isarado at walang sinuman ang maaaring lumabas. Gayunpaman ang assistant ng matandang babae ay nagbanta na papasabugin ang pampasabog na dala nito at nagpilit sa kanila na matakot. Nagsimulang labanan ng opisyal na babae ang mga guard at nagawang matalo ang karamihan sa kanila. Tumakas ang matandang babae sa labas kung saan naghihintay ang kaibigan ni Tishan sa kanya at tumakas sila sa isang sasakyan. Kinuha din ni Tishan ang batang babae at sumunod sakay ng kanyang sariling sasakyan, ngunit sinundan sila ng mga kriminal ng mabilis. Bagamat nagawa nilang makatakas si Tishan ay nasugatan sa binti at tinipon nito ang babae na iwanan siya at bumalik sa kanyang ina habang mananatili ito upang pigilan ang mga humahabol sa kanya. Nag-atubili itong sumang-ayon at umuwi upang ipaalam sa kanyang ina kung ano ang nangyari. Samantala ang kaibigan ni Tishan at ang mga guard ay nais siya iligtas, ngunit pinigilan sila ng matandang babae at ikinulong sila sa isang silid upang panatilihin silang ligtas. Gayunpaman tumanggi silang manahimik at lumaban at kalaunan ay nagawang makatakas. Ang babae na iniligtas ay binigyan sila ng sandata upang tulungan sila na iligtas si Tishan. At sa kaparehong oras ang babae na opisyal ay nabawi ang kanyang malay at nagawang mahanap si Tishan, ngunit ang mata nito ay labis ang sakit at nawala nito ng malay. Dinala niya ito sa ligtas at inalagaan ito pabalik sa kanyang kalusugan at nagpapakita ng kanyang pagtingin sa binata. At habang inaalagaan siya, narinig nito ang dalawang kriminal na nag-uusap tungkol kay Tishan at napagtanto na sila ay nasa panganib. Tinawag niya ito at tinulungan itong makatakas sa lugar at sa oras na makalabas sila tatlong taga-nayon ang sinubukan na pigilan sila, ngunit ang babaeng opisyal ay nilabanan sila at madali silang natalo. Dinala nito si Tishan sa kagubatan para magtago, ngunit ang mga kriminal ay nasa kanilang likuran. Nagpatuloy si Tishan na makaramdam ng matinding sakit sa kanyang mata kaya itinago siya ng opisyal sa gitna ng mga puno upang protektahan siya. Pinilit niya ito na huwag lumabas at nagtakda ng isang bitag para sa mga kriminal. Tinambangan niya ang mga ito at nagsimulang pabagsakin sila ng isa-isa at binalik ang kanilang mga buto. Ang mga bandido ay nagulat sa kanyang kakayahan, ngunit patuloy sila umatake dahil sa dami nila. At kalaunan ang pinuno ng mga ito ay itinutok ang baril sa kanya at hiniling na ihayag nito ang lokasyon ni Tishan. Tumanggi ito at marahas niya itong inatake sa ulo at pinatumba siya sa sahig. Ang bida ay nasaksihan nito at nasa paghihirap, ngunit wala itong magawa upang tulungan siya. Kinuha ng mga kriminal ang opisyal na babae at planong tapusin siya kung hindi magpapakita si Tishan sa kanila, at alam na hindi siya iiwan nito. Si Tishan ay gumawa ng isang plano upang iligtas siya at nagbalat kayo upang makapasok sa kuta ng mga kriminal. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagpanggap bilang ibang mga tao at nagawang marating ang lugar kung nasaan ang opisyal na babae. Ang mga kaibigan ni Tishan ay lumikha ng isang diversion sa pamamagitan ng pag-atake sa guard at nagpahintulot kay Tishan na talunin ng marami sa kanila at nagawang makatakas. Mabilis na sumunod ang mga kriminal, ngunit si Tishan at ang kanyang kaibigan ay nagawang manatili. At sa mga sandaling yun sinamantala ni Tishan ang pagkakataon at pumasok sa lokasyon kung saan nakita nito ang tatlong guard. At gamit ang kanyang kapangyarihan naramdaman nito kung saan manggagaling ang atake at matagumpay na iniwasan nito at tinalo sila. Pagkatapos ay pumasok ito sa loob upang iligtas ang babaeng opisyal para makatakas sila. Gayunpaman ang guard ay nahuli ng mga kriminal at nagbanta kay Tishan na sumuko ito o papatayin nito ang lahat ng kanyang kaibigan. At dahil walang ibang pagpipilian, sumang-ayon ito sa kanilang kahilingan at isinuko ang kanyang sarili. Dinala ito sa pinuno ng mga bandido at nakiusap si Tishan sa kanya na palayain ang kanyang mga kaibigan at gagawin nito kung ano ang nais niya mangyari. Gayunpaman ang pinuno ay nagpasya na maglaro ng isang nakakamatay na laro habang inilagay nito ang bala sa isang baril at bawat isa sa kanila ay may pagkakataon na iputok ang baril at kung sino ang mamamatay ito ay kanyang kapalaran. Kinuha ng opisyal na babae ang baril at pinutok ang baril, ngunit walang bala. Pagkatapos ay kinuha ni Tishan ang baril at nakaramdam na magpapaalam na ito sa kanyang mga kaibigan. Naghanda ito na iputok ang baril, ngunit sa tamang oras ang mayaman na babae at ang mga pulis ay dumating at nagawa silang mailigtas. Bumagsak si Tishan dahil sa labis na pagod habang dinala ito sa ospital, at nang magising ito nakita nito ang mayaman na babae na nakaupo sa tabi niya.
Nagpasalamat ito sa kanya sa pagligtas nito sa kanya at iniwan nito ang silid. Habang dumating ang kanyang mga kaibigan upang suriin siya at nagtanong ito tungkol sa opisyal na babae at kinamusta ito habang narinig ito ng dalaga at napagtanto na nagmamalasakit si Tishan sa kanya. Bumalik ito sa kanyang silid at umaasang bibisitahin siya nito at nang maglaon nagtungo si Tishan para makita siya at inalala kung paano nito sinakripisyo ang kanyang buhay upang iligtas siya. Nagpasalamat ito sa kanya at nagpasalamat din ang dalaga dahil hindi siya iniwan nito. At pagkatapos bumalik si Tishan sa bentahan at muling nagpakita ang mayaman na babae at kinamusta ang pakiramdam niya. At habang naglalakad sila sa bentahan nakita ni Tishan ang isang kahoy na artifact at gamit ang kanyang kapangyarihan naramdaman nito ang isang bagay sa loob at nagpa siya na bilhin ito. Ang mayaman na babae ay nagulat na bumili ito ng bagay na walang halaga at sa oras na makauwi ito binuksan nito ang artifact at nakita ang isang lumang mapa sa loob nito. Ang mapa ay tinuturo ang isang kayamanan na nakatago sa kabundukan at pinakita nito ang mapa sa guard at sinabing mapa ito ng mga sundalong Japanese dahil nagnakaw sila ng maraming ginto at pera sa panahon ng digmaan at walang nakakaalam kung saan nila ito itinago at pinapakita sa mapa na ito kung saan ito mahahanap. Nagbabala ito sa kanila na ang daan patungo sa kayamanan ay mapanganib at nagpa siya si Tishan na magtungo at sinamahan siya ng mga guard. Gayunpaman nakatakda ang isang kondisyon at dapat nilang sundan ng pangunguna ng head guard na sinabing dati itong opisyal ng militar kaya alam nito ang mga mapanganib na lugar. Nagsimula ang kanilang paglalakbay habang dumaan sila sa kagubatan at narating ang isang field nang biglang naramdaman ni Tishan na may naapakan itong isang bagay. At gamit ang kanyang kakayahan na pagtanto nito na naapakan niya ang isang landmine na naiwan mula sa digmaan. Nagmadali ang head guard at sinabi sa kanya na huwag gumalaw at nagbabala na kahit anong paggalaw ay maaari itong sumabog. Tinawag ng guard ang babaeng opisyal at humiling ng bagay na mabigat upang ipalit ang bigat ni Tishan sa mine. At walang pag-aalinlangan tinapakan ng opisyal na babae ang mine kapalit ni Tishan upang iligtas siya. Ang lahat ay nagulat sa kanyang katapangan at nagulat si Tishan habang nagtanong kung bakit niya ito ginawa. Bumagsak ang luha sa kanyang mata at inamin nito na mahal siya ng dalaga at hiniling nito na umalis na sila bago pa ito sumabog. Tumanggi si Tishan na iwan siya ngunit iginiit ng guard na umalis na sila at ililigtas niya ito. Sinubukan siyang iligtas ng guard habang bumagsak ang mga luha sa mata ng opisyal na babae at sinabing alam niya na malapit na ang kanyang kamatayan kung saan nagtapos ang unang yugto ng palabas. Maraming salamat mga idol.